Dok, dito naman po sa init ng panahon ngayon na nararanasan natin. So, ano po yung na-expect natin sa mga darating pa ng mga araw at buwan? Well, it is expected na during the months of April until May, siguro during the first half of May, na-expect natin na mataas ang temperature dahil ito yung tinatawag nating summer in the Philippines. Although meteorologically, wala naman tayong summer dahil we have only two seasons, no? A dry and wet season. Summer in the sense na ito yung panahon na less ang cloudiness, matingkad ang init ng araw. So, in the process, mataas ang air temperature. Now, dahil sa ating geographical location, sa tropics tayo, tropical country, mataas ang relative humidity. Ang heat index, ito yung temperature na nararamdaman ng katawan ng tao ay mataas kumpara sa mga ibang buwan, ano. So historically ang pinakamataas na heat index ay normally na observed during the last half of April until the first half of May. In fact, last year nakatapagtala tayo ng extremely dangerous level na heat index. At ito yung na-observe during the last week of April. No? Lalo na sa mga lugar na along the coastal areas. No? Kagaya ng Dagupan, Pangasinan. In fact, right now, sila ang nakaka-register ng mataas na heat index, no? As of today. And based on the forecast tomorrow. Then, sinusubaybayan namin ito. Nag-umpisa ang heat index monitoring last month, March. And then, ito ay magtatapos hanggang June. Comparatively, last year, no, naka-observe tayo ng matinding heat index. Huwag na nating tingnan kung ano ang antas. But naramdaman naman ng lahat, no? Gaano ka-init ang init ng ramdaman last year. It's because siguro partly dahil may El Nino last year. Unlike this year, nag-issue kami ng official statement terminating La Nina at ngayon ay nasa tinatawag natin INSO or neutral, meaning walang El Nino at walang La Nina. So we expected na mataas ang heat index level, but comparatively compared to last year, it will be siguro mas lesser konti. But of course, it doesn't mean na walang epekto sa atin dahil kapag continuous, mahaba ang exposure mo sa direct sunlight, of course, mapanganib dahil may alam naman natin ang epekto nito sa ating kalusugan. Ano? Kapag walang mga interventions or preparations na gagawin ng ating mga kababayan, like for example, dapat mag-inom ng tubig palagi and other mga suggested interventions para maiwasan ang epekto. No?